Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang Dragon Elder, ang sukat ng daan-daang masters, mukhang hindi maganda ang dumating. Sabi ni Zuyanshua, dahil sa espesyal na geographical na lokasyon ng lungsod at sa suporta ng Panginoon sa likod nito, napakaraming eksperto ang nagtitipon ngayon. Ang kabilang partido ay may ganitong bilang ng mga eksperto upang salakayin ang lungsod. Malinaw, ito ay nagpapakita ng isang problema na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay tiyak na hindi karaniwan. Alam mo, ang gastos ng isang eksperto ay talagang napakataas, hindi banggitin ang kanyang buwanang sweldo at sweldo, ngunit ang mga gastos sa pamumuhay na naaayon sa kanyang posisyon ay talagang hindi maliit na account. Kung mga ordinaryong tao, paano nila kakayanin ang ganoong kalaking gastos ng mga eksperto? Ngunit oras na upang mahulog sa paligid ng lungsod. Maliban sa napawi na Magic Cloud Ghost City, walang malalaking puwersa. Ito, hayaan ang isang tao na talagang hindi maisip. Iutos mo sa mga taga-silangan na tarangkahan na labanan ako ng kanilang buhay. Bukod dito, ang mga tao sa iba pang tatlong tarangkahan ay sumugod upang suportahan. Sabihin sa kanila na kumapit sa akin nang hindi bababa sa kalahating oras. Ito ang utos ng kamatayan. Malamig na sigaw ng madilim na ulan. Tumanggo si Zuyanshua at sinabi ni Leng Shengsheng sa isa sa mga commander, Wang Tonbling, magtaas ng tropa sa loob ng libu-libong araw. Saglit lang itong ginagamit. Kung paano kita tretuhin tuwing weekday, dapat mas alam mo kaysa sa iba. Sa ngayon, ito ang pinakamahirap na key point sa buong bureau. Ibinibigay ko ang lahat ng pag-asa ko sa iyo. Magagawa mo ba ang garantiya na makumplito ang gawain? Ang commander na si Wang, na tinawag, ay agad na lumuhad sa isang tuhod at kinuha ang utos at sinabi, ang wakas ay hindi maglalakas loob na magsabi ng anumang kabayanihan na mga salita, ngunit ang wakas ay makatitiyak na walang sino man ang makakapasok sa silangan na tarangkahan, hanggat ang dulo ay humihinga. Well, Wang Tonbling, hindi mo talaga ako hinayaang basahin ito ng mali. Sabi ni Zuyanshua na may malaking kagalakan. Tumayo si Wang Tonbling at gustong isagawa ang utos. Halos sa oras na ito, biglang gumawa ng boses si Mingyu at bahagyang nagsabi, Wang Tonbling, sabihin sa lahat ng nasa gate, kasama na kayo, na hanggat natapos ninyo ang gawain, ginagarantiya ko na kayong lahat ay asenso. Ang pinakamahusay na sopas ng manok ay hindi kasing ganda ng isang sakahan ng manok. Ang bagay na ito ay solid at maaaring pasiglahin sa pinakadakilang lawak. Nang marinig ni Commander Wang ang gantimpala na ito, ang buong lalaki ay malinaw na kumislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Ang isang opisyal na promosyon ay maaaring hindi gaanong para sa mga ordinaryong sundalo. Ngunit para sa mga taong tulad ni Wang Tonbling, ito ay isang malaking sorpresa. Alam mo, sa mga tuntunin ng kanyang posisyon, ang isa pang promosyon ay halos katumbas ng pagiging mas mababa kaysa kay Zuyanshua, ang Panginoon ng lungsod. Ang mga commander na dati niyang nakatrabaho ay magiging mga subordinate niya sa hinaharap. Ang antas na ito ay maaaring talagang durugan ang maraming tao. Gaano katagal siya nagpumiglas at alam niyang malayo ang antas na ito sa kanya, ngunit sa kasalukuyan, napakasimple ng pagkakataong ito sa kanyang harapan. Paano siya magiging malungkot? Paano? Hindi excited. Hindi pa siya banggitin, maging ang mga commander sa tabi ni Zuyanshua ay puno ng inggit. On the spot, gusto nilang direktang humingi ng order at susundin nila. Maiintindihan ng wakas na ang wakas ay tiyak na makumplito ang gawain. Matapos iwanan ni Wang Tonbling ang isang nagpapasalamat at may kumpiyansang tingin sa kanyang mga mata, ikanaway niya ang kanyang kamay, kinuha ang ilang malalapit na kaibigan at ang
Mga sundalong nagulat ng balita sa silangan na tarangkahan. Pagtingin sa likuran ng ilang taong umaalis, bumulong si Minggayo, sana ay makomplito niya talaga ang mahirap na gawaing ito. Sa paghusga mula sa opensiba ng kabilang panig, ang bilang ng mga tao sa silangan na tarangkahan ay talagang napakahirap. Gayunpaman, dahil sa malakas na pagtatanggol ng lungsod, iniisip ni Minggayo na ito ay walang pagkakataon. Bagamat ayaw niyang maghintay para sa anumang tinatawag na pagkakataon sa sitwasyong ito ang pinakamahusay na paraan sa kasalukuyan. Sino ang makakapaghula na sa ganoong kritikal na sandali, ang isang hindi maipaliwanag na, Cheng Yaojin, ay biglang papatayin? Malakas ang depensa ng lungsod, at para makatakas ang Aaron, sa panahong ito, hindi lang mas marami ang tao sa depensa ng lungsod, kundi pati na rin ang maraming reinforcement ng lungsod. Hindi malaki ang problema, mangyaring makatitiyak, sabi ni Zhu Yanshua. Nang marinig ito, ang nag-aalalang mukha ni Minggayo ay sa wakas ay may bakas ng kagalakan. Lungsod Lord Zhu, hindi katakatakang pinuri ka ng Panginoon sa pagiging napakatalino mo. Mahusay ang iyong trabaho. Nang marinig ang papuri ng Panginoon, agad na natuwa si Zhu Yanshua at sinabing, salamat sa Dragon Elder sa pagmamalabas. Mas nagpapasalamat din si Zhu sa Panginoon para sa roll call ng kanyang matandang lalaki. Talagang isang karangalan. Sa iyong espesyal na pagtatanggol sa lungsod, naniniwala ako na maaari nilang manatili dito sa loob ng kalahating oras, kahit na ang komandante ng hari ay isang talunan. Ngumiti si Minggayo. Magsasalita na sana si Zhu Yanshua. Bigla na lang, sa labas ng bahay ng Panginoon ng lungsod, sumiklab ang apoy sa langit. Storytelling channel sa YouTube. Ang isang grupo ng mga tao ay tumigil sa pakikipag-usap ng direkta at ibinaling ang kanilang mga ulo sa labas ng bahay ng Panginoon ng lungsod. Bagamat hindi kasing laki ng Aaron ang apoy, hindi pa rin magaan ang sitwasyon. Malinaw na maraming malalaking labanan ang nagaganap sa labas ng bahay ng Panginoon ng lungsod sa ngayon. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ng malakas na ulan. Malapit na itong mangyari sa wala pang isang segundo. Baka pumasok yung barkada. Walang sabi-sabi si Zhu Yanshua. Napakabilis. Ngunit gaano man kabilis, hindi ito magiging kakilakilabot. Imposible naman. Pumunta ka at tingnan kung ano ang nangyayari kaagad. Malamig na utos ni Zhu Yanshua. Isang komandante ang nag-utos at agad na umalis kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang katulong na puno ng dugo ang tumakbo sa takot. Magsumbong ka sa lungsod Lord, sa labas. May aksidente sa labas. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa labas. Huminto ang commander at nagmamadaling nagtanong. Ngayon lang, ilang alo ng tropa ang biglang sumalakay sa bahay ng Panginoon ng lungsod sa dilim. Karamihan sa ating mga tagapagtanggol ay nagtipon-tipon dito. Kinuha rin ni Wang Tongling ang natitira. Sa ngayon, wala sa harap ng pinto. Lahat tayo ay ordinaryong sa harap ng biglaang pag-atake ng kabilang partido, kami ay binugbog at wala ng lakas upang bumalik. Malungkot na sabi ng katulong. Lumaban lamang sila ng wala pang 10 segundo, at mahigit 10 buhay na ang napatay ng kalaban. Matalino siya. Siya ang unang tumakbo sa ganitong paraan ng maaga, ngunit wala pa rin siya sa panganib. Hindi ba't ang hukbo sa labas ng lungsod? Kumunat ang noo ng commander at sinabing, ayon sa katulong, kakaalis lang ni Commander Wang. Sa normal na pangyayari, makakatagpo lang siya ng mga tagalabas sa lungsod. Tumanggaw si Zhu Yanshua, tumingin sa katulong at sinabi, sino ang mga taong palihim na sumalakay sa bahay ng Panginoon ng lungsod? Magulat ka pabalik sa Panginoon ng lungsod. Napakadilim ng gabi, masyado silang mabilis at pumatay ng napakabangis. Hindi nila makita ang kanilang hitsura. Gayunpaman, pumapatay sila ng mga tao tulad ng abaka, at ang kanilang mga kayamanan ay lubhang mabangis. Tila na sila ay mga taong nagdila ng dugo sa dulo ng kutsilyo sa buong taon. Sabi ng katulong, fuck, isa pang batch ng elite. Halos mabaliw si Zhu Yanshua, bakit biglang lumitaw ang maraming tao sa kanyang ina? Hindi nagsalita si Minggayo. Siya ay nasa masamang kalooban, ngunit binalaan niya ang kanyang sarili na maging mahinahon. Lalo na sa panahong ito. Kaya lang, biglang may naisip si Commander at magsasalita na sana. Ngunit sa isang malakas na ingay sa likuran niya, nabuksan ang pintuan ng bahay ng Panginoon ng lungsod, at daan-daang tao ang hinati sa 6 o 7 koponan at pinatay hanggang sa loob.
Tulad ng sinabi ng sikat na Ding, ang mga taong ito ay lubhang mabangis. Kahit wala man lang silang armas, nakakasuntok pa rin sila ng isa-isa. Huwag mo nang isipin. Lahat tayo ay mga thug sa Ghost City ng Magic Cloud. Malamig na uminom ang pinuno at napakalakas. Halos lahat sila ay matangkad at makapangyarihan, ngunit ang pinuno ay maliit at katangi-tangi. Maaari mo ring makita ang kanyang figure sa pamamagitan ng kanyang itim na damit. Devil Cloud Ghost Town. Natigilan si Zuyanshua. Sa oras na ito, bigla niyang naalala na nakatanggap siya ng maraming tao at kabayo mula sa Magic Cloud Ghost City. Gayunpaman, para sa kaligtasan, kinumpiska nila ang kanilang mga armas bago pumasok sa lungsod. Hindi niya talaga akalain na ang mga lalaking ito ay maglalakas loob na magrebelde ng walang armas. Kayong mga natitirang kasamaan, ako si Zuyanshua ay naaawa sa iyo at binibigyan ka ng tirahan. Sa sandaling ito, ikaw ay naghihiganti at inaatake ang bahay ng Panginoon ng lungsod. Malamig na sinabi ni Zuyanshua. Nawasak na ang Devil Cloud Ghost City, at namatay na ang Ghost Statue. I-restore mo pa ba ang bansa? Zu, huwag kang magsalita ng mabuti tungkol sa iyong sarili. Ang pag-absorb sa Devil Cloud Ghost City ay gusto mo lang i-recruit ang ating mga tao, palawakin ang iyong lungsod at i-domestic ang mga thugs natin para madagdagan ang iyong tropa. Magiging mabait ka ba? O sa tingin mo lahat tayo tanga? Malamig na tumawa ang pinuno. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang mga general sa kanyang likuran ay tumawa ng may paghamak, at ang ilan ay dumura pa nga ng diretso sa lupa. Si Zuyanshua ay mukhang malamig at nahihiya. Galit na sabi niya, "Bitch, matalas ang ngipin mo at matalas ang bibig. Sabihin mo, sino ang apelyido mo? Ang pangalan ko ang pwedeng malaman ng basura." Pagkatapos noon, tumingin siya pabalik sa Aaron doon at biglang sumigaw, "Aaron, dinala ng hangluan ang mga kapatid ng Magic Cloud Ghost City para tulungan ka. Gaya ng sinabi ko kanina, susundan ka namin. Mga kuya, bakit tayo nandito ngayon? Sabihin mo sa kanya." Sa sandaling nahulog ang mga salita, hindi sila nagsalita. Ngumiti lang sila sa isa't isa. Ang susunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang nagsabi sa Aaron na may praktikal na mga aksyon. Patayin. Direkta nilang iwinagayway ang kanilang mga kamao, at sabay-sabay na sumugod sa kabkab ng Aaron. Halatang halata na ang kanilang intensyon. Ang kanyang ina, halos mabali ang likod ng ngipin ni Zuyanshua, at ang buong tao ay galit na galit. Ang grupong ito ng mga natitirang kasamaan ay isang nakakatuwang paghihimagsik. Isang grupo ng mga taunang general ang nangahas na hayagang kontrahin ang kanilang sarili. Hindi ba provocation ito ni Chiguoga? Bukod dito, ito ay sa napaka-fatal na sandali na ito. Patayin, 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 patayin sila para sa akin. Galit na sigaw ni Zuyanshua at uminom gamit ang nakatutuwang malalaking daliri, sinusubukang palibutan sila ng ilang eksperto. Ang ilang mga eksperto ay mabilis na kumuha ng mga order. Nang sasalakayin na sana nila sila, biglang binuksan ng Aaron ang 8 gintong katawan, at 7 gintong katawan ang nanatili sa pwesto. Ang ibang gintong katawan ay mabilis na lumipad patungong hangluan at iba pa. Matapos mapawi ang pag-atake ng ilang eksperto gamit ang isang palad, hinayla ni Aaron si hangluan sa kanyang tagiliran. "You are unarmed. Anong ginagawa mo dito?" Malamig at berde ang mukha ni Aaron. Ngumiti si hangluan, "Kung walang armas, may mga kamay at paa. Bakit hindi ka makakapunta? Halos lahat ng eksperto dito, at hindi mabilang ang mga elite doon. Dapat ay nakipag-away ka sa kanila noong sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang lungsod. Dapat mas marami kang alam kaysa sa akin. Ano ang pinagsasabi mo dito? Aaron na kalsada. Kahit ano, sabi namin nung lumabas kami sa Devil Cloud Ghost City na gusto ka naming sundan, tapos ngayon tinutupad lang namin yung pangako namin. Don't worry, although hindi kami mabubuting tao, alam namin na magbabayad kami. Matagal na tayong walang malasakit sa buhay at kamatayan, at ginawa natin ito kung hindi natin ito tatanggapin, wala tayong balak na lumabas ng buhay." Ngumiti si Hongluan. Namamanhid ang anit ni Aaron. Sa pagtingin sa hindi bababa sa 4 o 500 tao sa likod ng Hongluan, umiling siya na nanlulumo, "Kung gusto mong makihalubilo sa akin, umalis ka muna sa buhay mo. Sabi mo, willing ka bang tanggapin kami? Go and attack the East City.
Mukhang may umaatake sa city outside the city. Naniniwala ako na ang city defense ay tiyak na walang laman ngayon. Kung makikipagtulungan ka sa labas, naniniwala ako na hindi ito magiging problema. Aaron na kalsada. Kumunat ang noo ni Hangluan na alam din niya. Kung tutuusin, ang paggalaw sa direksyon ng gate ng lungsod ay masyadong malaki upang marinig, mga kaibigan din natin ang mga iyon. Wala akong ideya kung sino iyon. Ang Aaron ay napakawalang magawa. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi alam kung sino ang umaatake sa lungsod, gayunpaman, ang isang bagay na sigurado ako ay dahil ang kabilang partido ay umaatake sa lungsod, hindi bababa sa ito ay nangangahulugan na sila ay pag-alit. Dahil sila ay pag-alit, ang kaaway ng kalaban ay kaibigan. Nakikita ko, ngumiti ang pulang si Luan at iwinagayway ang kanyang malaking kamay, mga kapatid, umatras. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang dumating na nagmamadali sa ilalim ng pamumuno ni Hong Luan, at biglang umalis ng nagmamadali. Shit, si Zhu Yanxue ay tanga. Ano ang sitwasyon? Tinanggap na lang niya ang nakakainis na katotohanan ito at naghahanda na siyang ayusin ang mga tropa para malutas ang problema, ngunit hindi niya alam na ang isang sundalo ay hindi nabayaran, at ang kabilang partido. Tumakas. Huwag mong habulin ang isang mahirap na kaaway. Pinigilan ni Zhu Yanxue ang mga eksperto na gustong ituloy ang oras at malamig na ngumiti, sinabi ko na sila ay isang mandurumog lamang. Hindi sinasabi ng isang grupo ng mga tao sa Magic Cloud Ghost Town na wala silang armas ngayon. Kahit na may mga armas sila ay palaging isang grupo ng mga basura na minasa sa kalooban sa harap ng hukbo na dapat niyang mahulog. Kung gusto mo silang patayin, madali mo silang mahahawakan anumang oras pagkatapos nitong kritikal na sandali. Kaya bakit mo sila hinahabol? Isang grupo ng mga eksperto ang kumuha ng mga order at bumalik sa Aaron upang magsimula ng isang nakakatuwang output. Ang Aaron ay hindi nang ahas na magpakita ng kahinaan. Sa biglaang pagdagdag ni Hangluan at ng kanyang mga barkada, naging kumpiyansa din siya at mas matapang na pinatay. Oo, ang kapangyarihan ng Hangluan at iba pa ay talagang hindi sapat sa kasalukuyan, ngunit sa ilang mga kritikal na sandali, ang tila mahihirap na kapangyarihan na ito ang maaaring matukoy ang direksyon ng buong digmaan. Ito ay tinatawag na timing. Makalipas ang mahigit 10 minuto, biglang tumigil ang pag-atake sa labas ng lungsod. Bago ito napansin ng mga tao sa bulwagan, isang sundalong puno ng dugo ang sumugod sa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!